Kong Toby, ano po yung naging reaksyon nyo when you heard about this na ito nga yung gusto kong isa sa apat na maging priority bills ng Kamara at Senado na mula kay Pangulong Bongbong Marcos? Yes, so sana dito sa House of Representatives, mas bilisan na yung proseso, no? Kasi meron na kaming substitute bill nagkasundo na kaming mga authors along with the group of Congresswoman Laila De Lima, nagkasundo-sundo na kami doon sa substitute bill, no? Pinaghirapan namin yan noong November 13, no? Mhm. From 1 p.m. to 6 p.m., finalize namin siya. So, medyo matagal na at ang next step dyan ay pupunta sa Committee on Appropriations for the funding, no? So, dapat noong palang November 17 natalakay na yan. So, hindi ko alam bakit hindi natalakay. So, sana naman i-calendar na yan ng Committee on Appropriations this Monday para Tuesday magkaroon na ng committee report at ma-report na sa plenaryo at magkaroon na ng period of debate and interpellation at mapasa na on second reading on Tuesday next week. Tapos hopefully sana no kung mangyari to, mapasa na rin sa third reading on December 22, no. Pero lahat ito nakasalalay kung kailan ika-calendar ng Committee on Appropriations kasi kung hindi nila i-calendar yan, hindi gagalaw tong bill na to. So ano yung posibilidad na hindi nila makalendar? Kung sinabi naman ng Pangulo na priority bill ito. Bill na yan, Cheryl, kung priority bill na yan, dapat i-calendar, no? Hindi naman pwedeng mixed signals dito, di ba? Pero sabi nga po namin, kasi nagtatanong, okay, bakit priority bill? Bakit hindi urgent? Hindi certified as urgent yung priority bill? Magandang tanong yan, no? Alam mo, Cheryl, yung certification of urgency is not applicable to this bill. Kahit doon sa budget, hindi naman talaga dapat laging ginagamit yung certification of urgency. Kasi yung certification of urgency, pwede mo lang yan gamitin kung may calamity na hinaharap na resolbahin yung bill na ginagawa, no? Kaya lang nakasanayan na lagi dati madalas ginagamit yung certification of urgency para sa iba-ibang bill, no? Pero hindi dapat ganyan ang case. Dapat yung ayon sa Constitution, the President may certify it urgent to address a calamity or an emergency. Yun yung certification of urgency. Dapat ganun lang ginagamit yun. Kasi ang difference lang naman na certified urgent o hindi is pwedeng gawin yung second reading. Kasi in between the second reading and the third reading, merong merong 3-day rule yan So hindi siya pwedeng talakayin kung hindi sa pagitan ng 3 araw, no? Ngayon, kung may certification of urgency, pwedeng gawin yan on the same day, no? Pero lagi ko nga sinasabi, it is to address a calamity or an emergency. Pero pag kahit na sabihin na priority siya, kung dati pa tinalakay na yan ng Committee on Appropriations, hindi na kailangan yan ng certification of urgency. Pero kung pag sinabi na priority bills na nanggaling na mismo sa Pangulo, yun ba ay may kasiguruhan na maipapasa ito? Dapat kasi gano'n naman lagi di ba? Pag sinabing LEDAC kasi yan ay Legislative Executive Council, di ba? So so diyan pinag-uusapan kung ano yung priority bills. So ibig sabihin, kung nasama siya sa LEDAC, ibig sabihin nag-commit ang Kongreso sa executive branch na priority siya. So dapat walang dahilan kung bakit hindi siya maipapasa. So aasahan natin yan. At hindi lamang yun kasi, 4 na bills ang hihintayin. Ito, napakalaking bagay po nga nitong yung sa ICI. ICI ko na lang kasi, paano ba to? ICAIC.
sa Oh, ICI. yun yung present ICI Mm. na papalakasin lang sana natin, 'di ba? Mhm. At saka kasama diyan yung anti-dynasty bill, tingin mo ba talagang mapapasa yan kung priority? Yun mas kasi hindi pa yata natatalakay sa wala akong alam na natalakay na yan sa committee, 'di ba? Aha. So, maipapasa yan kaya lang hindi kasing bilis noong nasa committee na. I mean, Oho. yung sa amin nga approved na doon sa committee level eh, 'di ba? Sa Aha. plenaryo na lang dapat yan eh. Mhm, So, mhm, yun, it will mhm. depend on that. Okay, puntahan ko po itong bill na ito. Dahil po nakita din naman natin ano, kailan lang kinreate itong agency na ito, pero marami na, dalawa na yung nagbitiw at ngayon may sinabi rin po si Ombudsman Remulla na 1 hanggang 2 buwan na lamang ang ICI. So ano po ang magiging kaibahan nito kasi nasabi rin nila na parang ni Commissioner Babe Singson na parang pumunta ka, lumabang ka sa giyera nang wala kang armas. So ano ang magiging kaibahan ng ICAIC sa ICI in terms of power and composition? Ano ang Ande, okay, kagandahan po yung nito? Go number ahead. one, yung composition kasi hirap na hirap naman talaga yung tatlo lang sila, 'di ba? Mhm. So, yung composition gagawin natin 5, no? Dadagdagan natin sila ng isang membro from the academe, tsaka isang membro from the NGOs, no? Mhm. Ngayon, yung mga dinagdag nating mga kapangyarihan, number one, yung power of contempt, to cite in contempt, di ba? Napakahalaga niyan para hindi nababaliwala yung kanilang sabina o yung imbitasyon nila. Di ba? Dahil hindi lang sila basta sinisipot eh. Number Mhm. one yan. Number two, may kapangyarihan sila na mag-file ng sequestration or hold order sa assets. Pangatlo, meron silang kapangyarihan na mag issue ng whole departure order. So yan yung ilan sa mga kapangyarihan na kulang sa kanila ngayon na ibinibigay natin sa ito. Isa-isahin ko para mas Mhm. madali. Okay, number, yan, obtain full and unrestricted access to all government records, di ba? So, mabigyan sila ng records, investigate yung funds, di ba? Mhm. Nung mga pinagsususpetsahan, um, administer oath and take testimony. Yung sinabi ko kanina, yung whole departure order. Ano pa ba? Yung initiate appropriate cases with the AMLAC, freeze, recover, and sequester. Itong freeze, recover, and sequester, napakahalaga to dahil di ba nakita natin dun sa case ni Saldico na ilabas Mhm. yung mga helicopter, no? Oh. Dito may preventive suspension din sila. Napakahalaga ng preventive suspension kasi pag hindi siya preventively suspended, pwede niyang impluwensyahan yung Mhm. mga subordinates niya, di ba? Aha. O pwedeng mag-tamper with evidence. Mhm. So napakahalaga nun. Mhm. Tapos dito sa ICAIC, isang napakahalaga dito is kailangan talaga live stream unless maliwanag lang yung reasons para hindi i-live stream. Mhm. Very, very clear lang yung tatlong reasons. No? Number one, national security concern. Okay? Mhm. Number two, privacy and data protection under the Data Privacy Act of 2012. And Mhm. number three, upon majority vote of the members of the commission, that public interest will be better served. Di ba? So Mhm. yun, maliwanag yun. So mas transparent siya. So maganda sana. Mhm. Well, Kong, paano masisiguro ng ICAIC ang independence at walang political influence kung by law na ito at hindi na executive order lang? Hindi, siyempre meron silang magkakaroon sila ng security of tenure doon, 'di ba? Kasi they're created by law. So mas may ngipin na sila na gawin yung kanilang trabaho. Mm. Kumusta po ang reception? May resistance ba mula sa ibang mambabatas? Ano po yung pinakamalaking challenge?
Wala naman ako naririnig na open resistance. Kaya nga, alam mo, Cheryl, ang pinakamaganda diyan, tapusin na ng Committee on Appropriations para mapagdebatihan na at mapagbutuhan na sa plenaryo. Doon natin malalaman kung may resistance o wala, di ba? Mhm. Alam niyo po, kung binansagan yung itong biggest corruption scandal ever sa flood control projects. Yes. Ano po yung nakita nyo kung bakit ganito kalawak ang problema? May mga sa tingin nyo pag once this is created na or naging batas na po ito, mayroon na talaga tayong ICAIC ay mas mas mapaparusahan or mapapanagot yun talagang mga nangurakot. And this bill, pag naging batas, ay on infrastructure lamang or all kinds of corruption? No, infrastructure lang Okay, to. No? Number infrastructure one, lang. infrastructure lang to. Number two, yung sinasabi mong nakita natin na ito ang biggest corruption issue, no? Alam mo, the biggest corruption issue talaga is the selling of projects. Kasi yan yung original sin, di ba? Yung pagbebenta ng mga proyekto, yan yung pinagmumula ng lahat ng kalokohan. Kasi pag nagbenta ng alokasyon o ng alokasyon para sa proyekto, so ibebenta yon, ang starting point, sinabi ko 20%, di ba? So, minsan hindi pa yung nakabili ang gagawa ng proyekto. So, pag pinasa niya, 30% na yun kaagad. But let's assume first 20%. So, ibig sabihin, yung makakakuha ng kontrata, may puhunan na kaagad na 20% na wala namang biniling materyales, wala namang biniling, wala namang labor na ginawa. No? Pero anong masama dyan? Yung masama dyan is yung bibili ng proyekto, hindi naman niya bibilin yon nang hindi siya ang siguradong mananalo, di ba? Sa bidding. So ang mangyayari doon, pag bumili siya ng proyekto, kailangan makasabot niya yung nagpapabidding. Okay? So nako-corrupt yung buong sistema. O ngayon, pag kasabot na niya yung nagpabid, baka doon na sila nagkakaroon ng unang transaksyon, kaya later on, sa bigat ng 20% binayad niya, nandun na nangyayari yung substandard. At siguro dahil umubra yung substandard nung una, nagkaroon ng ghost, 'di ba? So pag napanagot natin yung mga gumawa nito, mahihinto to kasi dati naman wala 'di ba? Dati wala pang-apat, ngayon pang-limang term ko na sa Congress. Pero unang kong nadinig yan nung 2022 nung pang-apat na balik ko. Dati naman wala So pwedeng wala yan. So, ngayon pong priority bill ito, ang sinabi po kasi yung panukalang Independent People's Commission Act ng Senado. May kaibahan po ba ito, Kong? Cheryl, Ano po sorry ang na putol kaibahan ka. nito doon sa version ng Senate? Binabasa ko nga ngayon, konti lang naman yung difference. I think madaling isettle yan sa BICAM Walang magiging problema sa amin dalawa pag mag-BICAM kami. Dapat lang talaga umabot doon sa mag-BICAM kami. Yun ang pinaka-importante. So, ang sinasabi niyo po, walang masyadong kaibahan. Sa tingin niyo, kung nakita niyo na po yung version ng Senate, saan lang nagkaiba? Hindi, okay. There are differences, pero yung differences ay hindi differences na hindi kami pwedeng magkasundo. No, sa tingin ko, yung mga differences ay madaling mapag-usapan. Ano yung mga, sabi nyo nga, mapapag-usapan naman lahat yan basta umabot sa BICAM. Halos wala Alam mo, kunyari dito sa kanila, ang sunset clause nila is June 30, 2028. Dito sa House version is December 31, 2028. So 6 months difference yun. Hindi naman para pagka-diferensyahan yun, di ba? Yung life of the ICAIC o yung tawag sa kanila Independent People's Commission, sa amin ICAIC. Hindi naman pagkaka-diferensyahan yun kung ano lang yung tawag doon sa body, di ba? Doon sa composition, 5 sila, pareho ng composition sa amin, retired
SC Justice, accountant, engineer, NGO, academe. O so yung yung numbering lang, mas nauna lang sa amin yung academe bago yung NGO. So hindi para pagka-diferensyahan yung mga Mhm. yung mga differences madaling maayos. Mhm. Eh yun nga, ang tanong pa rin, realistically, ulitin lang natin kung kaya bang maipasa bago mag-Christmas break o early 2026? Kayang maipasa, okay. Okay, 'di ba? Okay, ngayon is December December 10, 10. no? The earliest na pwede mag-meeting yung appropriations would be December 15 because of the three-day notice rule. So Aha. kung mag-meeting yung Committee on Appropriations December 15, December 16 pwede yang i-committee report sa plenaryo at on the same day pwede kami magbotohan on second reading. Dahil hindi siya certified urgent, hindi kami pwede mag-third reading on December 16 or December 17 kasi may 3-day rule yan. So Mhm. mangyayari December 22, Monday, yung last day namin ng session, doon naman ma-third reading sa amin. Mhm, mhm, Okay? mhm. So, yun ang schedule. So, pagbalik namin sa January, doon na yung um, BICAM, no? Kasi hindi siya Bycam. certified urgent. But Mm. ito yung reason bakit sinasabi ko na maliwanag yung constitutional provision, no? Article 6 and Section 26, Paragraph 2. No bill passed by either house shall become a law unless it is passed 3 readings on separate days and printed copies thereof in its final form have been distributed to its members 3 days before its passage, di ba? Except when the President certifies to the necessity of the immediate enactment to meet a public calamity or emergency. Yan yung lagi kong tinututol dati, di ba? Minsan ginagamit siya yung certification of urgency kahit walang calamity or emergency. But under the Constitution, it's very clear it's only to meet a public calamity or emergency. So in which case, hindi siya, unless sasabihin nila emergency situation yung pagpasa ng ICA-IC bill, no? Mhm. Paano niyo mapapakalma ang publiko Mm. na hindi lang ito magiging political tool at talagang anti-corruption measure po? Okay, yung pagpakalma ng public will not depend only on the ICAIC, no? Yung pagpakalma ng publiko is because alam naman natin na si Congressman Saldico ang nasa sentro ng lahat na ito, di ba? And finally, di ba dati ko pa sinasabi kansilahin yung passport. Hmm. Finally, today inannounce ng presidente na nakansela yung passport, no? Yes. Ako, ang pananaw ko, ang opinion ko, number one, hindi tatanggapin ng ating mga kababayan na hindi mapauwi dito si Saldico at mapanagot dito sa ating bansa, no? Mhm. Pag hindi mapauwi si Saldico, malaking problema 'yan. Mhm. So, 'yun. Dapat 'yun para magtiwala yung ating mga kababayan doon sa proseso. Eh kasi 'di ba nasabi nga po na may hawak siya o ang ginagamit niya ay Portuguese passport. No, that I think that is an assumption. Wala pa naman may siguradong ganun eh. Kaya nga pag cancel nitong passport na ito, malalaman natin kung meron siyang Portuguese passport, di ba? Mhm. Okay, number one. Number two, kung may nagkaroon na siya ng Portuguese passport, sino sisisihin natin? Ang sisisihin ko yung DFA, ang bagal-bagal nila. Di ba dati ko pa sinasabi? And I've even said before, though hindi ko sinabing Portuguese passport, sinabi ko sa kupad ninyong yan, baka pag kinansilan nyo na yung passport, meron na siyang ibang passport. Yan ang malaking problema kung mangyari yan. And then, sisisihin na lang natin yung DFA. Hindi ko alam kung ano yung sasagot nila pag nangyari yan. Ulit nga po, Kong, paano kung talagang may Portuguese passport na siya? Yun na nga, mas panagutan yan ng DFA kasi dati ko pa sinabi, sa kupad ninyo, Mm. baka makakuha siya ng ibang passport, no? So wala So hindi na. ko alam. Hindi, may ibang remedy but it's going to be harder, di ba? Mas Oo. mahirap siya kasi kunyari,
Portugal, wala tayong extradition treaty. Extradition treaty. Mhm. Yes, yun ang hirap doon. Ay, okay, hintayin na Wag lamang naman po sana. natin. Wag naman sana because pag nangyari yan, magagalit talaga yung tao. Ang Hmm, iisipin ng tao, kaya nyo tinagalan yung let's be very frank about it, no? yes. Maging makatotohanan tayo. Pag nangyari yon, ang sasabihin ng tao, kaya nyo binagalan yung pag-cancel ng passport, binigyan nyo ng oportunidad si Saldico na Mhm, makakuha ng ibang passport kasi natatakot kayo na pauwiin siya dyan. mhm, Di ba? mhm. Ganun ang pagiging Totoo. conclusion ng tao. Eh. Oo, totoo, totoo. So, Tama, hihintayin buti, po. buti you agree with me, di ba? Yun ang Tot magiging conclusion ng tao. mhm, Then lalaki problema natin. mhm, mhm. Lalaki problema ng bansa natin. Yun nga lang pag-freeze ng mga assets, eh. Natagalan na rin, nainip na rin ng mga tao do'n o wala na. Baka na bago pa lumabas yun, nailipat na nila, konti na lang yung natira, pero nailipat na o nalinis na or naitago na kung ano man ang meron dito sa mga posibleng habulin. Pero siguro po, panghuli na lang kong, ano po Hindi, pero ang, Cheryl, go ahead. ang dapat talaga mapauwi siya para sabihin na niya kung sino, okay, sabihin na niya sino ba talaga mga kasama niya dito, di ba? Mm, Mapipilitan siya magsabi ng totoo pag nandito na siya. Eh. mhm, mhm. Yan po ang hihintayin natin at this point. Ano po ang mensahe nyo sa publiko na umaasang lilinisin nga ng pamahalaan ang katiwalian sa infrastructure? Kong. Alam mo, wala akong mamimensahe sa publiko dahil alam ko sobrang galit nila, they're being impatient, no? And may karapatan sila na magalit, may karapatan silang maging impatient. Ang kailangan lang sa mga nasa gobyerno, sa mga may kapangyarihan, gawin nilang lahat para mapabilis yung investigasyon. Lalong-lalo na gawin ng lahat para mapauwi si Saldico, no? Ngayon, yung DFA, sa tingin ko, ang dapat lang gawin ay magbigay sila ng notice sa lahat ng embahada ng Pilipinas sa buong mundo, i-check yung records, no? Makipag-coordinate dun sa bansang yon kung pumasok ba si Saldico doon sa bansang yon o hindi. Kasi Mm. pag nakuha natin yung records ng lahat ng bansa, malalaman natin at least kung nasaan bansa siya, di ba? At Mhm. dapat sabihin natin sa atin ng DFA, nasaan ba talaga si Saldico. So makikita natin kung talagang porsigido. Mhm. Sana nga at sana hindi nagbago ng pangalan. Abe, wala na pong imposible ngayon sa dami sa kung pera ang pag-uusapan, kung hindi problema ang pera, kahit pangalan pwede nang maiba eh. Hindi, tama yun. Pero ang sinasabi ko is, kung malalaman natin yung last bansa na Na pinasukan pinasukan niya, niya. at least di ba, malilimit yung malilimit Na yung matrace kung nasan paghahanapan siya. sa kanya. Baka nahandoon siya. Mhm. Hindi katulad ngayon, nanguhula tayo, nasa Portugal ba talaga? Nasaan Mm. ba talaga siya? Mhm. Mhm. Well, Kong, hintayin po namin ang Sa pagsasabatas tingin nga ko po. dapat tanungin yung abogado niya, nasaan? Hindi nga daw niya tinatanong Hindi, kasi pero mauobliga siya alam mo, na magsabi. Cheryl, yes, Cheryl, 'Di ba? okay, Cheryl, pero that proves that they are not willing to tell us the whole truth. Mm. 'Di ba? Because kung good faith, 'di ba? Sabi ng abogado, alam niya kasi tatanungin. Kaya hindi niya tinatanong si Saldico. Hindi ba dapat baligtad? Dapat alam mong tatanungin, dapat tanong mo kung talagang willing kayo magsabi ng buong katotohanan, 'di ba? Mhm. Mhm. Ano nga daw? Threat sa buhay. Hindi naman threat sa Security. buhay. Maraming sagot, syempre, 'di ba? Maraming sagot. Paano? Maraming Hindi, di ba? Bakit nung una? Kasi paiba-iba na eh. Nung una, hindi naman threat sa buhay, di ba? Nung una, health issue, di ba? oo, totoo. Nung susunod, sabi, uuwi bago matapos yung deadline na pauwiin siya. Mm. O hindi rin umuwi. Tapos later on, naging security issue na. Mhm. 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 Di ba? Pero yung yung si Attorney Rondain is a lawyer, di ba? Yes. There is a provision ng batas na nagsasabi na kung may security threat ang iyong kliyente, hindi siya dapat umuwi. Wala Mm. namang provision ng batas yun. Mm. Mm. Naku, Kong, ang sarap ng usapan natin. Wala na po tayong oras, but thank you for joining us this afternoon. Sa ulitin po.
Yes, thank you, Cheryl. Thank you. Yan po si Congressman Toby Tiangco ng Navotas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast. Dito tayo